Ang Southeast Asia ay tahanan ng ilan sa pinakamayamang individual sa buong mundo. Karamihan sa kanila ay nagtagumpay sa iba't ibang industriya tulad ng real estate, technology at negosyo. Sa video na to, samahan niyo ako at ating alamin ang 10 pinakamayayamang tao sa Southeast Asia ngayong taon. Ngunit bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga bagong videos natin. Number 10, Enrique Razon. Si Enrique Razon ay isang kilalang negosyante at isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Siya ang chairman at CEO ng ICTSI, isang kumpanya na nangunguna sa pagbibigay ng mga serbisyo sa mga pantalan at logistics sa buong mundo. Ang ICTSI ay may operasyon sa mahigit 30 mga pantalan sa mga bansa tulad ng Amerika, Europa at Asia at nagbigay daan sa malaking pag-unlad ng industriya ng pantalan sa Pilipinas. Bukod sa ICTSI, may negosyo rin siya sa sektor ng real estate. Kabilang rito ang Soler Resorts and Casino, isang luxury hotel at casino. Kilala rin si Razon sa kanyang malawak na impluwensya sa industriya ng kalakalan at isa sa mga pinakamalaking investor sa Pilipinas. Ayon sa Forbes, siya ay may tinatayang net worth na umaabot sa $11 billion. Number 9, Guo Qingliang. Si Guo Qingliang ay isang negosyante mula sa Singapore. Siya ang founder ng Wutilam Holdings, isang kumpanya na dalubhasa sa paggawa ng pintura at mga coatings. Ang Wutilam ay partner ng Nippon Paint, isa sa pinakamalaking paint manufacturers sa buong mundo, kung saan hawak ni Guo ang malaking bahagi ng shares nito. Dahil dito, nakilala siya bilang Paint King ng Asia. Nagsimula siya sa negosyo noong 1949 sa pamamagitan ng pagbebenta ng discounted na pintura dahil sa sobrang supply matapos ang World War II. Sa ilalim na kanyang pamumuno, naging global player ang Wutilam sa industriya ng pintura na may operasyon sa maraming bansa sa Asia at iba pang bahagi ng mundo. Dahil rito, kaya naman isa si Liang sa pinakamayamang tao sa Timog Silangang Asia. Si Guo Qingliang ay may tinatayang net worth na umaabot sa $11.6 billion ayon sa Forbes. Number 8, Robert Cook. Si Robert Cook ay isang kilalang negosyante mula sa Malaysia at tinaguri ang pinakamayamang tao sa bansa. Ipinanganak noong 1923 sa Johor Bahru, Malaysia. Siya ang founder ng Cook Group, isang conglomerate na nakafocus sa iba't ibang industriya tulad ng agrikultura, real estate, logistics at hotel management. Kilala ang Cook Group sa pagkontrol sa pinakamalaking producer ng asukal sa Malaysia at iba pang bahagi ng Asia. Kaya't nakakuha ni Robert Cook ang bansag na Sugar King of Asia. Bukod sa asukal, siya rin ang nagtatag ng Shangri-La Hotels and Resorts, isang sikat na luxury hotel chain na may presensya sa iba't ibang bansa. Ang kanyang negosyo ay pinalawak sa shipping at logistics, kung saan hawak ng kanyang grupo ang mga pangunahing port at shipping line sa Asia. Si Cook ay kilala rin sa kanyang papel sa pagpapalakas ng ugnayan pang-ekonomiya sa pagitan ng China at Southeast Asia. Tinatayang mayaman siya na nasa $11.7 billion ayon sa Forbes. Number 7, Charoen Srivaddhanaphakdi. Si Charoen Srivaddhanaphakdi ay isang kilalang negosyante mula sa Thailand. Siya ang founder at chairman ng Thai Beverage, ang pinakamalaking kumpanya ng alak at inumin sa Thailand, nakilala sa mga produkto tulad ng Chang Beer. Bukod dito, kontrolado rin niya ang F&N, isang multinational na kumpanya na may negosyo sa pagkain, inumin at real estate. Si Charoen na nagsimula bilang anak ng isang tendero ng kape at nagtayo ng kanyang sariling negosyo mula sa simpleng pagbebenta ng alak. Tinatayang mayaman si Charoen na higit sa $12 billion ayon sa Forbes. Number 6, Li Shiting. Si Li Shiting ay isa sa pinakamayamang tao sa Southeast Asia. Siya ay pinanganak sa China at lumipat sa Singapore. At dito nga itinayo niya ang Mindray, isang nangungunang kumpanya sa larangan ng medical technology. Ang Mindray kilala sa paggawa ng mga makabagong medical devices, kabilang ang mga kagamitan para sa diagnostic imaging, patient monitoring at laboratory equipments. Sa ilalim ng pamumuno ni Li Shiting, naging isa ang Mindray sa pinakamalaking supplier ng medical na kagamitan sa buong mundo na may operasyon sa mahigit 190 na bansa. Tinatayang ang halaga ng kumpanya ay higit $20 billion at si Li Shiting ay kabilang sa mga pinakamayamang tao sa Singapore.
na mayaman na tinatayang higit $13 billion. Number 5, Danin Ciaravanont. Mula sa bansang Thailand, si Danin Ciaravanont ay isang honorary chairman ng Charoen Pokpan Group, isa sa pinakamalaking conglomerate sa Thailand at Asia. Ang CP Group ay pangunahing kilala sa industriya ng agrikultura at pagkain. Ngunit may negosyo rin ito sa retail, telecommunication at real estate. Sa ilalim na kanyang pamumuno, pinalawak niya ang CP Group sa mahigit 20 bansa, kabilang na ang China, kung saan ito ay naging nangungunang supplier ng livestock at agrikultura. Isa sa mga pinakatanyag na negosyo ng grupo ay ang 7-Eleven franchise sa Thailand na may libu-libong branches sa buong mundo. Si Danin ay kilala rin sa kanyang interes sa technology at innovation na tumulong sa pagpapalago ng kanyang imperyo. Tinatayang mayaman si Danin na higit 14 billion ayon sa Forbes. Bukod sa negosyo, siya ay kilala rin bilang isang philanthropist na aktibong sumusuporta sa edukasyon, kalusugan at iba pang kawanggawa sa Thailand. Number 4, Manny Villar. Si Manny Villar na dating politiko ay siyang chairman ng Villar Group, isang conglomerate na nakafocus sa real estate, retail at utilities. Kilala siya bilang isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas na mayaman na tinatayang higit $18 billion ayon sa Forbes. Ang kanyang mga kumpanya tulad ng Camellia Homes, Vista Land at Golden Haven Memorial Parks ay nangunguna sa sektor ng pabahay at real estate. Bago siya naging matagumpay sa negosyo, nagsimula siya bilang anak ng isang mangingisda at simpleng negosyante. Pumasok siya sa politika at naging Speaker of the House of Representatives at Senate President. Gayunpaman, iniwan niya ang politika upang mag-focus sa pagpapalago ng kanyang mga negosyo. Number 3, Robert Budi Hartono. Si Robert Budi Hartono ay isang tanyag na negosyante at isa sa pinakamayamang tao sa Indonesia ayon sa Forbes. Ipinanak siya noong 1940 sa Semarang, Indonesia at bahagi siya ng pamilya na nagmamay-ari ng Darum, isa sa pinakamalaking kumpanya ng sigarilyo sa bansa. Nagsimulang umangat ang kanilang negosyo noong 1950s matapos nilang muling itayo ang Darum matapos masunog ang orihinal na pabrika nito. Si Robert Budi Hartono kasama ang kanyang kapatid na si Michael Hartono ay hindi lamang sa industriya ng sigarilyo naging matagumpay. Sila rin ay may kontrol sa Bank Central Asia, isa sa pinakamalaking bangko sa Indonesia. Ang kanilang tagumpay sa Darum at BCA ay nagbigay sa kanila ng posisyon bilang pinakamaimpluwensyang negosyante sa bansa. Tinatayang mayaman si Robert Budi Hartono na higit $25 billion dahilan upang mapanatili niya ang kanyang titulo bilang pinakamayamang tao sa Indonesia. Number 2, Low Tak Wong. Si Low Tak Wong ay isang prominenteng negosyante sa Indonesia na kilala bilang Coal King dahil sa kanyang tagumpay sa industriya ng pagmimina. Siya ang founder at presidente ng Bayan Resources, isang malaking kumpanya sa pagmimina ng coal na naging pangunahing supplier sa iba't ibang bansa. Ipinanganak siya noong 1948 sa Singapore at lumipat sa Indonesia noong 1972 upang itayo ang kanyang negosyo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, lumago ang Bayan Resources at ang isa sa pinakamalaking coal producers sa Indonesia na nag-ambag ng malaki sa ekonomiya ng bansa. Si Low Tak Wong ay kabilang sa mga pinakamayamang tao sa Indonesia at Asia na may tinatayang yaman na higit $28 billion ayon sa Forbes. Number 1, Prahugo Pangesto. Si Prahugo Pangesto ay isang kilalang negosyante mula sa Indonesia. Siya ang founder at chairman ng Barito Pacific Group, isang malawak na negosyo na pangunahing nakatuon sa industriya ng petrochemicals at geothermal energy. Ipinanganak noong 1944, nagsimula siya sa negosyo bilang isang trader ng kahoy. Sa kabila na kanyang simpleng simula, napalaki niya ang kanyang kumpanya sa isa sa pinakamalaking conglomerates sa Indonesia. Siya ay tinuturing na pinakamayamang tao sa Indonesia at sa Southeast Asia ayon sa mga ulat ng Forbes na may tinatayang net worth na umaabot sa $40 billion. Ang kanyang tagumpay ay tinuturing na inspirasyon para sa mga negosyanteng nagsisimula pa lamang sa kanilang mga karera. Ang mga pinakamayayamang tao sa Timog Silangang Asya ay patunay na posible ang tagumpay sa anumang larangan. Ang kanilang yaman ay resulta ng determinasyon
at mahusay na pamumuno sa negosyo. Naway magsilbing inspirasyon ang kanilang kwento sa mga nangangarap na umasenso